Na umawit sa Panginoon. Second song po natin. Okay. So, second song po natin. The Lily of the Valley. Yun. Page 99. Yan. I have found a friend in Jesus. Okay, first verse po tayo. Ready na po ba ang mga mothers? Laging hindi na off guard ng mga mothers eh. Mga fathers! Yun. Mga young pillars. Young people. Amen. Mga mothers. Talagang hindi. Mahina. Maubos ang energy. First verse po. Ready? Sing. We found a friend in Jesus, He's everything. Amen. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Right side po. Heal all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. Left side. I have all for Him forsaken and all my idols done. From my heart and now He keeps me by His power. All together. Amen. And Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Nasa gitna po. He will never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. All together po. Amen. I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up, amen, to see His blessed face, when rivers of delight shall never roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Lily of the valley. Okay, last song po natin ngayong hapong ito. Yan. Literal ng bawat isa ay nakatayo. Lahat po ba tayo ay nakatayo sa pangako ng Panginoon? Yan, standing on the promises. Page 7. Okay. Okay, first verse po tayo. Standing on the promises. Okay, ready po yung mga young people, young pillars. At saka po yung mga fathers, mothers. So, tatawagin po natin para umawit. Laksan po natin ha, mga mothers. Wala talaga eh. Mga mothers, laksan po natin. Amen. Sabi ng iniwini. First verse po. Ready? Sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God my Savior. Standing, amen. I'm standing on the promises of God. Young people muna. Standing on the promises. Lakas ah. When the howling storms of doubt and fear are. Mothers, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. All together. Standing on the promises of God my Savior. Standing,
I'm standing on the promises. Fathers, standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's young pillars. Nakasa. Amen. Standing on the promises of God. Lahat po tayo. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises. Last verse po. Standing on the promises, I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises. One last time. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Salamat po ng marami sa Panginoon. Amen. Are you blessed? Amen. So, bawat isa po na nabe-bless, ay dumako po ngayon sa pagpapasalamat sa Panginoon. Okay, within 10 minutes po, sino man po ang nais magpasalamat, una-una na po. 10 minutes lang po. Ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon mula po sa buhay na patuloy na pinagkakaloob sa kaligtasan na hindi nawawala, maging sa patuloy na mga mensahe ng ating pastor, maging iba pang preachers na nagiging hamon. Amen. Sa araw-araw, salamat din sa kalakasan na patuloy na pinagkaloob ng Panginoon. Nitong nagdaan ay nakaranas man ng panghihina ng katawan. Ngunit salamat sa Panginoon dahil naritong muli na yun halos isang linggo na nasa bahay lang. Yun, salamat pa rin sa Panginoon kasi naging maayos na. Bagamat medyo ang lalamunan. Salamat din sa Panginoon sa provision na pinagkaloob sa aking ama na yun ngayon, maghapon namin siyang kasama. At mga iba pang bisita ngayon. Salamat sa Panginoon. Amen. Okay, next po. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon at ngayon po'y araw na uli ng pananambahan. Salamat po sa maghapon na ipinagkaloob ng Panginoon. Amen. Salamat po sa mga nagdaang araw. Salamat po sa kaarawan ni Pido na idinagdag po muli ng Panginoon. Salamat po sa church na doon po na nakakatuwa po na ating bahay-sambahan ay nandoon ang patuloy na pagpapagawa. Nandun po ang blessing. Salamat po sa pastor na tagapanguna. Amen. Na sa kanyang mga mensahe na hindi siya natatakot na isabulat niya ang mensahe ng Panginoon. Salamat at natututo sa mga mensahe at nandoon na patuloy na gumagawa ang Panginoon sa aking buhay. Salamat po sa maraming manghadlang sa aming pananambahan, sa aming mag-anak, pero salamat po sa paninindigan at nandun po na Amen. Talaga pong ang pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon ay nadoon ay talaga pong siya po ang makakagawa. At alam ko po isang araw ay makakasama ko rin po ang aking mga mahal sa buhay na pilit man, yung parang pilit na pinagbabawalan na pumunta dito, pero salamat sa Panginoon at nandun na nga na nakakapanindigan, hindi katulad nung una na kami ay masave no, sa lumang simbahan, na sabi ko nga sa aking asawa kung nung una ay ako napasunod mo sa iyo na lumayo sa kalooban ng Diyos, pero ngayon, hindi ko na kaya ang mapuknat sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Na kahit nandoon na siya galit na sa akin, pero salamat sa Panginoon at talagang sabi nga sa akin
ihiwalayan na daw kami daw iiwanan ng mag-iina. Pero alam kong ang Panginoon ang gagawa at nandun na lang na tayo ay manindigan at talagang Amen. nakakakon talaga. Sabi ko nga sabi ko po kung kailan po kami natututong lumakad ng pagtatapat ay na doon na dumarating talaga ang problema. Pero salamat sa Panginoon at nandoon na siya nagbibigay ng katatagan. Amen. Yung kaaliwan ng kanyang salita, sabi ko nga kung kami iuurong, kawaawa lalo ang aming mga mahal sa buhay at lalong hindi sila makakaunawa. Pero salamat din po sa biyaya at kahapon po nandoon na, kagabi po kami nagkausap ng ayos na sabi ko talagang kahit kami iwanan mo, hindi na ako para pa umalis sa church. Kaya marami po salamat sa Panginoon at nandoon po na talaga pong Amen. marami po salamat sa Panginoon. Okay, yung una po nating special number. Sige po. Okay, isa po magpapasalamat po sa Panginoon. Ako rin po. Unang higit, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Ngayon po ay araw ng Panginoon. Salamat at muling nasumpungan dito sa bahay-sambahan. Salamat din sa isang taon niyang idinagdag. Salamat sa kanyang patuloy na buhay na pinapahiram, maging sa mga ministry na meron pribilehiyo, bagamat di karapat-dapat, pero nandun yung patuloy na biyaya ng Panginoon. Salamat din sa mga problema na kung saan ay ito'y nagiging silbing hamon upang lalong lumapit sa Panginoon. Amen. Salamat at talagang miski mukhang sa paningin ng tao ay negative, pero kung titignan mo yung biyaya ng Panginoon ay talagang nagiging hamon pa rin yung negative. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa mga mensahe ng ating pastor. Salamat at nandun yung patuloy na napapangaralan ng kanyang salita. Salamat at nandun pa na ang conviction ng Banal na Espiritu ay nandoon. Salamat at maging sa mga pagbabasa ng kanyang mga salita, talagang wala nang hanaping sagot kundi nandun sa salita ng Diyos. Kaya salamat at tayo ay merong pinapaninindigan ang salita ng Diyos. At salamat sa biyaya ng Panginoon dahil nandun yung kanyang patuloy na biyaya sa akin. Amen. At salamat din sa maging sa pag-iingat sa trabaho. Salamat sa kanyang pinagkakaloob na trabaho. At salamat din sa mga kapatid na nagiging silbing hamon sa bawat isa sa iyong pilar. Salamat at nandun na patuloy kaming nagkakahamunan. Salamat. At maging sa mga kapatirang nakakahamon. At salamat din sa kanyang biyaya doon sa alam ng Panginoon yun. Salamat salamat sa lahat. Amen. Okay. Yung una po nating special number. Okay, yun pong mga bata po. Sige po. Itong 5, sina Karen.
Panginoon, paglingkuran ibigin sa habang panahon. Ilalaan ang tinig, luwalhatiin ka, taos na iibigin hanggang walang hanggan. Pupurihin ka namin, tanging sasambahin. Ikaw ay iibigin, tanging mamahalin. Itataas ang ngalan hanggang kalangitan. Hindi hadlang ang gulang upang ika'y papurihan. Pupurihin ka namin, tanging sasambahin. Ikaw ay iibigin, tanging mamahalin. Itataas ang ngalan hanggang kalangitan. Hindi hadlang ang gulang upang ika'y papurihan. Hadlang ang gulang upang ika'y papurihan. Hadlang ang gulang upang ika'y papurihan. Special number. Sino sunod? Junior yan, people. Junior yan, people. Junior yan, people. Bibigay ko na kay Junior. Parang, Ito lang pala. ito lang. Ito lang. Hawakan mo na pareha. Ikaw lang pa niya. Ano din, -1 tapos pag ganito kung din. Mamagat lang. Okay, nung kanta nyo? Nakalimutan ko. Nakanta nyo?
Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, ang kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Gagawin ko ang kabutihan mo na di magbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Amen. Okay, sino po ang susunod na magpapasalamat sa Panginoon? Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na buhay na pinahiram at maging sa kaligtasan na di nawawala. At salamat din po sa Panginoon sa pag-iingat sa bawat araw, ang provision, at salamat din po sa Panginoon at nakapagpatuloy pa. At salamat din po sa Panginoon sa mga pribilehiyo na makatulong sa paggawa sa bahay-sambahan. Amen. At salamat din po sa Panginoon sa pag-iingat sa aking mga mahal sa buhay at mag-isa sa aking pong ama na nasa Manila. At salamat din po sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Okay, sino po ang nais na magpasalamat din sa Panginoon? Next po. Ako din po nagbabalik ng papuri pasasalamat sa Panginoon. Unang sa lahat ay sa buhay na muli ay pinahiram at ang maliwanag na doktrina sa atin at ating tinatayuan na Amen. minsan naligtas ay habang buhay ng ligtas. At Amen. salamat doon at ito ay ngayon ay malakas ang loob na ito po ipangaral sa mga bisita, mga kakilala. At salamat at patuloy ang ating pananambahan sa mga pribilehiyo na na-enjoy sa Panginoon. Hindi naman karapat-dapat pa naroon na binibigyan ng pagkakataon na ito po ay gamitin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Salamat sa nagiging kabahagi sa gawain ng Panginoon kahit mahirap pero nandun na napapawi ang pagod pagka nakikita yung accomplishment Right. at Amen. yung nakikita yung puso ng bawat isa na talagang naglilingkod sa Panginoon. At salamat at hanggang ngayon ay kasama pa ang mga mahal sa buhay at tayo ay magkakasama din. Amen. Okay. Sino po ang next papasalamat sa Panginoon? Yan po. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nandito po ulit ako sa bahay-simbahan. Salamat po sa pag-iingat sa akin, maging sa aking mga magulang, lalo-lalo na pati po sa aking mga mahal sa buhay. Salamat.
Amen. Salamat po kasi nung Saturday ay meron kami na Bible study. Salamat sa Panginoon. Salamat po kasi yung kaibigan ko po na kahit pumalayo siya, ay nakasali din po kahapon. Salamat po doon. Salamat po sa Panginoon sa blessing sa amin sa araw-araw. Salamat po at may kasama po akong bisita maghapon. Salamat po sa Amen. Panginoon. Salamat po sa Panginoon kahit na po yung pong iba ay yun po, hindi po sila nakasama dahil ang dami pong mga kung ano-ano. Di sabi ko po, ibawi na lang po sila sa Sunday, payag naman po sila. Salamat po sa Panginoon sa mga sa mensahe ni Pastor. Salamat po. Salamat po sa lahat-lahat. Amen. Okay, tawagin po natin ang sunod na special number. Before the fall of man, God had the perfect plan to fellowship with us was His desire. But Adam disobeyed, to sin became a slave. Now a perfect sacrifice would be required. An offering has been made, the sin that must be paid, so God and man can reconcile be. So Jesus said, I'll go, because He loves me so. He shed His blood to pay sin's penalty. He gave Himself to pay all that I could not pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place and gave Himself. Greater love is known, no greater love is shown than when one lays his life down for a friend. But Jesus died for me when I was His enemy. A love like this I cannot comprehend. He gave Himself to pay all that I could not pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though
to be upon that cross that day. In love He took my place and gave Himself. My nails were in His hand, my crown of thorns He bore, my stripes were on His head, my heavy cross He bore. And when God turned His back, He turned it on my sin. Jesus won the victory that I could never win. He gave Himself to pay all that I could not pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place and gave Himself. In love He took my place and gave Himself. Gave Himself. Ask beside, can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my
steps may falter, and my soul athirst may be. Gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Oh, the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love. Perfect rest to me is promised in my Father house above. When my spirit clothes immortal wings its flight to realms of day, this my soul through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. Amen, mga kapatid. Okay, patuloy tayo sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. Okay, sino yung tatayo dapat kanina? Kita sa gitna, ano? Sige po. Ayan, so ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una, muli sa patuloy na buhay, salamat at nandito ulit, sumasama sa Panginoon. Maging Amen. salamat dahil hindi mag-isang pumunta dito. Salamat at kasama ko ang kuya. Ibig sabihin ay okay Amen. ang lola, okay ang pakiramdaman ng lola. Ayun, salamat din sa Panginoon sa mga mensaheng patuloy na naririnig. Katulad kanina, sabi nga sa mensahe kung dati tayo bilang mga hindi pa nakakaunawa ng kaligtasan, tayo ay na-deceive tayo ay deceive at tayo ay nasa damnation, pero ang Panginoon dahil mahal niya tayo, dahil na doon yung concern niya sa atin, sa ating mga tao, alam niya na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa apoy ng impyerno, ay na doon na ang ginawa niya ay He forgave us sa ating kasalanan. Siya ang naging way para tayo ay maligtas. At sinasabi pa din doon na He gave us freedom from sin, from Satan, and from ourselves. Maging sinasabi din, at yung salvation na yon na gift na ibinigay sa atin ay fix. Wala tayong gagawin para mawala ito dahil wala rin naman tayong ginawa para makuha ito dahil ito ay gift ng Panginoon yon. At sinasabi din doon na yung meron tayong forever fellowship sa Panginoon, na kung dumating man ang rapture or death by death tayo ay kuhanin ng Panginoon, ay na doon na alam natin sa ating sarili na makakasama natin ang Panginoong walang hanggan sa langit. Yun, salamat sa Panginoon dahil sapat na yung mga dahilang yon para mag-serve tayo sa true and living God natin. Ayun, at maging salamat din sa Sunday School yon. Salamat sa mga blessing na narinig sa mga kapatiran, patuloy na nakaka-challenge yung mga sinasabi nilang mga blessings na nawa ay bilang isang Kristiyano ay magawa din yung mga blessings na yung mga challenge na sinasabi nila. And salamat din sa Panginoon sa patuloy pang ministries na, ayun, may nababible study pa ngayong Saturday ay may na-handle. Salamat sa Panginoon at salamat sa ginamit ng Panginoon sa pag-share sa aking mga kaibigan, sa aking mga kaklase. And salamat din sa Panginoon sa patuloy ding ministry, bagaman hindi ganong kaganda ang boses, ay patuloy pa rin umaawit sa Panginoon kahit hindi maganda ang boses. Dahil alam ko namang ang Panginoon ay mapupuri kung aawit ng totoo sa puso yung mensahe na sinasabi ng awit yon. Sabi nga doon ay He gave Himself. Yon. Alam natin na ang Panginoon ay binigay niya yung kanyang ang kanyang sarili. Siya ang imbes na anghel yung ipadala niya na sabihin iligtas tayo, yung mismong sarili niya ang binigay niya. Maging
salamat din sa Panginoon sa patuloy ding kalakasan sa tatay yon. Medyo okay na yung pakiramdam, maging sa lola, sa financial na nagagamit ng lola sa dialysis. And Amen. salamat din sa patuloy na pag-iingat. At salamat sa provision. Salamat sa Panginoon sa lahat pa ng bagay. Amen. Praise the Lord. Okay, next po. Salamat din sa Panginoon sa patuloy na buhay at patuloy niyang pag-iingat Amen. sa nagdaang buong isang linggo. Ingatan ng Panginoon. At sa kalusugan, salamat sa Panginoon. Bagamat sa pamilya may sakit, salamat sa Panginoon dahil siya may hawak ng buhay. Amen. Siya ang nagbibigay ng buhay. Salamat din sa Panginoon sa tuloy na mensahe. Mensahe kanina umaga, salamat sa Diyos. Salamat Amen. sa ating pastor. Hamon at biyaya. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Ano ho? Okay, next po. Hello po. Hello. Ako din po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa napakaraming biyaya na sa araw-araw ay ibinibigay ng Panginoon. Patuloy na nakakakain pa at ina-extend ng buhay. Salamat dahil Amen. patuloy na na-enjoy ang presensya ng aking mga magulang. At salamat dahil patuloy na nagkakaroon ng pagkatuto sa bawat mensahe na naririnig. At salamat dahil ang amin din pong tatay, si Tatay Jan, ay nagdaraos ng kaarawan sa araw na ito. Amen. At, sabi po niya ay thank you. Sabi po niya ay thank you. Apa. Birthday ni Tatay Jan? Birthday po ni Tatay Jan din. Happy birthday po, Tatay Jan! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you daw Amen. po. Yan. Salamat dahil napakarami na niyang pinagdaanan, pabalik-balik sa ospital, pero talagang sa biyaya ng Panginoon ay umabot pa siya ng isa pang birthday. At talagang Amen. patuloy ang kahabagan ng Panginoon sa kanya. Bagaman nangihina sa lupang katawan, ang Panginoon ang may hawak noon. Kaya wala tayong dapat ipagbahala. Amen. At, salamat dahil maging si Inay Senya, bagaman napapagod, napupuyat, pero naroon pa rin ang patuloy na lakas na lupang katawan. Patuloy po natin silang ipag-pray, maging sa kanilang spiritual na kalagayan. At salamat dahil, marami pong biyaya ang Panginoon, bagaman maraming mga pagsubok ay hindi noon mas maraming biyaya ang Panginoon kaysa sa problema natin. Right. Kaya tayo lagi lang ang manalangin. Salamat dahil naririyan ng Panginoon, naririyan ng pastor para patuloy tayong palakasin ang ating spiritual na kalagayan. At yun, Amen. salamat sa maraming bagay mula sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Next po. Okay, salamat din po sa Panginoon. Unay sa mga katugunan sa panalangin, salamat sa Diyos. Maging sa biyaya po niya sa church, nakikita yung manifestation ng Holy Spirit mula sa mensahe, sa mga nakikinig. Salamat sa Panginoon. At maging sa biyaya rin po niya sa mga pribileyo, sa mga gawain, indoor at outdoor activities. Salamat sa Panginoon. At maging sa biyaya rin po niya na patuloy na iningatan, protection sa araw-araw, provision, at higit sa lahat sa kaligtasan na hindi nawawala. Salamat sa Panginoon. Amen. Okay. Meron pa po ba?
Okay, sige po. At atin pong tawagin po ang ating sunod na special number. Senior high school. Okay, sige po. Dito po, mga senior high school. Ang kakantahin po namin ay Wala Kang Katulad. Awitin ko man ang lahat ng awit sa mundo. Di kaya tawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula. Walang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man ang lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, anang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad.
dakilang biyaya ng Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Mataas sa bundok, huwag ka nang alindog, at maging sa akin ay sapat. Higit ang dapat sa aking sala-sala, lampas sa aking kasalanan kayo yan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Dum 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 Jesus na naman. Dum dum dahil di ay lumihit. Dum 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 dum. Dahil ika'y nabutan. Dum 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 dum. Bakit inabot ng biyaya ni Kristo? Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Mataas sa bundok, huwag ka nang alindog, at maging sa akin ay sapat. Higit ang dapat sa aking sala-sala, lampas sa aking kasalanan kayo yan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Dum 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 dum. Nasalali natin kapayapan namin ay inidudulog sa sinumang nagtitiwala kay Jesus. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Mataas sa bundok, huwag ka nang alindog, at maging sa akin ay sapat. Higit ang dapat sa aking sala-sala, lampas sa aking kasalanan kayo yan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Mataas sa bundok, huwag ka nang alindog, at maging sa akin ay sapat. Higit ang dapat sa aking sala-sala, lampas sa aking kasalanan kayo yan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Amen. Salamat po sa dakilang biyaya ng Diyos. No? Tayo po'y dumako sa ating po paghandog sa Panginoon. Okay, tayo po ay lumapit sa Panginoon, ating ilapit ang handog na likom dakilang Diyos. Salamat po ng marami sa inyong biyaya, sa napakagandang hapong ito, Panginoon, na puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyong dakilang biyaya, sapagkat kami bilang inyong mga anak, kami pong mga nakaunawa ng inyong biyaya na pinasagana sa aming buhay, especially ay ang biyaya patungkol sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Salamat sapagkat isang bagay din na natutunan namin bilang mga ligtas, bilang inyong mga anak at miyembro ng iglesyang ito, na kami po ay tunay na maging kabahagi sa napakadakila ding ministeryo na ito po, Panginoon, ay kayo'y mahandugan, Panginoon, at maibalik ang mga bagay na dapat naming ibalik sa inyo. O Diyos,
inyo pong i-bless ang mga handog na likom at maging mga pinatutungkalan po nito sa pag-abot ng napakarami pa mga kaluluwa, sa pagsuporta sa gawain dito at maging sa mga misyon. O Diyos, kayo po magpala, maging sa bawat naghandog, kayo po nakakaalam ng puso ng bawat isa. Kaya patuloy niyong pagpalain ang lahat-lahat at tunay na maging matagumpay ang mga natitira pang programa sa hapon pong ito. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, at atin pong panoorin ang atin pong online choir.
God is near. Pag alam mo ikaw at ang Diyos ay magkasama, paano ka maliligaw? He is the way. Amen? He is the truth. And He is the life. Paano ka ma-stray? Paano ka maliligaw? Kung alam mo ang Diyos ay kasama mo. At paano ka mag-i-slide? Mag-i-slide back. Kung alam mo ang Diyos kasama mo. So yun lamang nalalayo, naliligaw, ay hindi niya alam, malayo na talaga siya. Malayo siya, hindi siya close sa Panginoon. Ano po? Kaya maganda ang mensahe ng awit. Salamat sa Diyos, ano? At talagang nakakatuwa na itong ating mga bisita ay maghapon nating kasama. Ano po? Pag nakikita ko si Tatay Lando na nadidiyan lamang, ay talagang ako ay tuwan-tuwa. Kakaiba, no? Ng salita bagay mga magkakapatid nag-aaway-away dito sa loob. Ang ganda-ganda ng inyong mga pag-uugali at ginagawa. Bakit pagdating sa bahay, puro kayo away? Ay, hindi mapupunta dito yan. Hindi madadala yan. Kaya naniniwala ako na kaya narito yan, maganda ang patutuo na mag-iina. Amen? Tama ba, Tatay Lando? May impact, napakalaking impact. Ating akayin. Kasi, pag hindi maganda ang patutuo sa tahanan, indirectly sa pamamagitan ng tutulak nyo sila. Ano? Hindi ka na magagalit. Meron na? Meron na? Bawal ako mapadikit din na nag-ground. Okay, ituloy natin ang ating pag-aaral sa 1 Thessalonians chapter 1 at muli nating basahin ang verse 9. Ang sabi diyan ni Apostol Pablo patungkol sa mga nagsumbong sa kanya, patungkol sa kalagayan ng mga taga-Thessalonian church. Ay ganito, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Pagpalain nawa, patuloy ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo patuloy na humingin ang tulong sa Panginoon. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at inspired ng Banal na Espiritu sa pag-unawa at pag-aaral ng inyong mga salita. Tunay po na napaka-gandang pagmasdan na umi-effect ang inyong salita sa inyong mga tagapakinig, sa inyong mga anak, Panginoon. Gaya po doon sa chapter 2 na ang mga nakikinig ay kinikilala nila yung pangangaral ng kanilang tagapangaral, kanilang tagapanguna, ay hindi salita ng tao, kundi katotohanan at salita ng Diyos. Kung bakit meron pong tinatawag na kapangyarihan at bertud ang mga salita po nyo sa buhay ng bawat kinaukulan.
Nawa nga po, Panginoon, patuloy na matuto ang maraming, kung hindi man lahat, sapagkat wala namang iglesyang perfect, talagang meron pong pa isa-isa, padalawa-dalawa na talagang natiling bato at matigas. Pero salamat po sapagkat naniniwala ko ng lahat ng naririto ngayon sa loob ng bahay-sambahan ay mga anak niyong malalambot ang puso at naroon ang suko ng kalooban na handang magpasako patuloy at sumunod sa inyo at i-apply po ang mga natututunan na inyong mga salita. Bless you po, maging ang mga nasa online, ang mga kapatiran na excusable ang dahilan kung bakit sila ay nanatiling hindi nakakarating dito, Panginoon. Pakikilala niyo po sila, maging mga nasa abroad, Panginoon, o sa malalayong lugar. Pagpalaan niyo po kaming lahat. Salamat po ng marami. Pagpalaan niyo po mga bata at tagapagturo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo mo po. Salamat sa inyo. Meron tayong 20 minutes. So, ang ating paksa ay nasa bandang huli, yung salitang to serve the living and true God. At napag-aral natin kaninang umaga ang maraming mga mahalagang konsiderasyon para maunawaan natin at ma-appreciate natin yung ating topic, to serve the true or the living and true God. So ngayon, pupuntahan natin ating first main point. Meron tayong tatlong main points, pero hindi ko alam kung baka nga hindi pa natin matapos. Siguro makakayatin matapos ang first main point natin. To serve the living and true God, number one, is an exclusive privilege. So halos paulit-ulit na nating naririnig yung idea ng ating first main point. Exclusive privilege. Ito pong ating pag-aaral at pagbibigay ng puntos ay hindi po ito personal kong puntos, kundi ito ayon sa context. Ayon sa context po yan. Unang-una, makikita natin diyan sa verse 9, ang pinatutungkulan ng tinatawag nating paglingkod sa Diyos na buhay at tunay, yan po ay mga converted. Mga na-save. Tingnan niyo ang pagkakasabi sa verse 9. Na may mga nagpapatotoo kung paano daw ang pagkapasok ni na Apostol Pablo sa pag-share sa kanila, mga taga-Thessalonians, ng salita ng Diyos na talagang sila ay nagkaroon ng tawag na conversion. So natin makikita yung salitang conversion. Nariyan sa salitang how you turn to God from idols. Converted po sila. Hindi lang sila basta convinced. Sila po yung na-convert. Pamula doon sa maling paniniwala, maling Diyos na dinidiyos, patay na Diyos, dumb idols, naunawaan nila yon. At sila po ay nagrepent. Nagbago na sila ng kanilang pag-iisip, ng kanilang kalooban, at sila po ay bumaling sa Panginoon. Mula doon sa maling Diyos, from idols, to the living and true God. Yan muna ang unang nangyayari. Kaya ito po, yung pagkakasabing to serve, pamula dun sa pangyayaring sila'y na-convert, is to serve. Papasok doon yung kanilang exclusive privilege na sila ngayon ay meron ng right and privilege to serve the living and true God. Dati ang sineserve ay idols. Diyos, Diyosan. Yan po ang natural na makikita sa mga tunay na nasisave. Para post. Ipinapakita po di direction ng isang na-save is to become a servant of the living and true God. Na ikaw ay ma-save. Kasi, ang katuruan ng Biblia, para ikaw ay ma-convert, para ikaw ay ma-save, ay dapat nang maunawaan mo yung gospel, pero ang katuruan ng kulto, dapat ka munang mag-serve para ikaw ay ma-save.
ating pinupuntos na ito ay exclusive privilege para sa mga converted people. Pag naunawaan kasi natin, mga kapatid, ngayon pala ay pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Diyos, matcha-challenge tayo. Matcha-challenge tayo pag nalaman natin na ito palang paglilingkod sa Diyos, yes, hindi nga ito way of salvation, lalong hindi ito part ng the way of salvation, kundi ito ay para pala sa mga nailigtas na ng Panginoon, para pala ito sa mga nakakatiyak na ng langit. Ay pag hindi ka na-challenge, ay awan ko naman. Di ba mga kapatid? Kaya yun ang gusto kong maipakita natin sa pag-aaral na ito, mga kapatid. Na meron tayong dakilang pribilehiyo na exclusive lamang sa atin mga nasave. Kaya ang ikalawang subpoint na makikita natin dito na tungkol sa pinatutungkulan ng pagsiserve dito sa living and true God na ito, hindi lang ayon sa context yung verse 9 yung mga converted, sa verse 1, yung pong mga church members. Siyempre, bago ka maging church member, dapat muna ikaw ay ma-convert. So makikita natin sa verse 1, Paul and Silvanus and Timotheus and the church, unto the church of the Thessalonians. Alam natin, mga kapatid, na ang church ay ito po yung mga na-save na nabaptize. Hindi po pwedeng maging church member ang save lamang na hindi nababaptize. Kaya para ka maging member at makasama sa church ng Panginoon, you must be baptized. Kaya nga kasama sa package ng Great Commission, sa Matthew chapter 28, sa verse 19 and 20, after na ikaw ay makarinig ng turo ng kaligtasan, ng Ebanghelyo, you have to be baptized. Yun ang second na sinasabing order, yung chronological order doon sa Great Commission. Huwag niyong mami-misinterpret, ang Great Commission ay hindi salvation. Ang Great Commission ay combination ng salvation at ng Christian living. Ang salvation doon, yung maturuan ka before ng baptism ng gospel. Sino yung gospel? Si Kristo, ang Panginoon Kristo, nagsakripisyo, nagandog ng buhay, namatay, inilibing muling nabuhay para sa ating katubusan at kaligtasan. Pag naunawaan mo, tinanggap mo siya sa iyong puso bilang tagapagligtas, ligtas ka na, tagalangit ka na, hindi ka pa doon member ng church. Pero tagalangit ka na. Okay? So, habang nasa lupa ka pa, hindi ka pa pinauuwi sa langit, mayroong church na itinatagang Panginoon Kristo na ikaw dapat ay kabilang. Dahil ang paglilingkod ay hindi para sa individual. Ang paglilingkod ay para sa church as a whole. Hindi kaya ng individual ang paglilingkod sa Diyos. Ang ministry ay hindi ibinigay ng Diyos sa individual. Ang ministry ay ibinigay ng Diyos sa church. Ang Great Commission na ibinigay sa church. Hindi sa mga apostles. Ang mga apostles ay representative lamang. Yung sinabing, and lo, I am with you, even unto the end of the world, hindi yung tumutukoy sa mga apostles lamang, na para bagang sa apostol lamang ibinigay ang turo na kayo ay humayo at sundin ang Great Commission. Kasi, ang sabi, and lo, I am with you, even unto the end of the world. Hindi kaya ng mga apostol na mabuhay hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya hindi sila ang pinatutungkulan nun. Yun po'y church ang kinakausap. Maintindihan mga kapatid? So, maliwanag diyan, mga kapatid, na itong paglilingkod sa Diyos, ito ay ang Diyos ang nag-set nito kung kailan ito dapat na gawin. Ang Diyos ang naglagay ng kanyang palatuntunan sa kanyang salita, sa banal na kasulatan, kung saan ang tamang lugar ng pagsunod, ng paglilingkod, ng mga mabubuting gawa. Yan po ay para lamang sa mga na-saved na. Para lamang yan sa mga naging miyembro ng Iglesia ng Panginoong Hesukristo. Kita niyo, sabi, after na baptized, sa chapter 28 verse 19, saka pa sila ngayon doon, palalaguin. Na ang sabi sa verse 20, teaching them to observe all. Saka ngayon yung all. Sa verse 19, hindi all. Gospel lang muna. Then ang kasunod nun, baptism. Yan ang tamang direction and design. Then, saka sila tuturuan ng lahat
ng anumang kanyang iniutos. Yun ang tinatawag na pagsunod or pagsiserve sa buhay at tunay na Diyos. And lo, I am with you, even unto the end of the world. Maliwanag mga kapatid. So, exclusive privilege po yan sa mga converted at hindi daw nagtatapos doon, kundi doon sa mga church members. Sana nagiging maliwanag sa atin yan. Kaya hindi natin pinupursige ang mga nagpo-profess na sila ay saved na daw, na agad-agad silang magpabaptize. Kasi gawain ng Banal na Espiritu ang magbigay ng conviction sa tunay na ligtas, sapagkat hindi natin nalalaman kung sino talaga ang ligtas kahit sila mag-profess. Diyos lamang at ang tao sa kanyang sarili ang nakakakilala at nakakaalam. Gayunpaman, ang bahagi ng mga mananampalataya ay ituro at ipaalala. Ipaliwanag ayon sa liwanag ng context ng banal na kasulatan. Amen? Ngayon, kung ang sabi na Acts 2:47, and the Lord added to the church. Ang Diyos ang nagdadagdag sa church. Kaya bang piton nag-aaral ng baptismal class ay inyong nasa-sense na naunawaan nyo at tinatanggap nyong conviction ng banal na Espiritu, ang pag-aaral nyo ng baptism at nang kayo po ay sumunod sa tubig ng bautismo? I hope so. Amen ba, Russell? Kasi hindi natin gusto dito na tayo napipilitan. Hindi natin gusto yung tayo ay pinupursa na pantaong lakas. Hindi po. Dahil hindi po yan magiging katanggap-tanggap at counted in the sight of God. Dapat ay talagang Diyos ang gumawa sa kanya. After na siya maliwanagan sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, siya pinatawad, siya pinalaya, at binigyan ng once saved, always saved na pangako ng kaligtasan, at meron siyang forever fellowship one day doon sa presensya ng Panginoon. Then, ano ang kanyang magiging reaction? Ano ang kanyang response? Aba, of course, sumuko. At ang unang kapahayagan ng pagsuko, kailangan mong sumama sa kanyang iglesia, sapagat ang iglesia, ang katawan ng Panginoon Kristo, at ang purpose ng body is to serve. Okay? Yan ang sinasabi ng 2 Corinthians 5, verse 10, done in His body while on earth. Yan ang purpose ng katawan physically at ng katawan ng Panginoon Kristo spiritually, itong church na sinasabi. Ikatlo, na makikita natin na ayon sa context na exclusiveness ng pribilehyo ng paglilingkod sa Diyos na buhay at tunay ay nasa verse 4. Tignan niyo po, yung mga chosen to serve. Hindi chosen to be saved. Walang ganun sa Bible. Chosen to serve. Ano sabi ng verse 4? Knowing brethren. So, sino kausap? Saved na o masasave pa? So, kalagayan ng mga saved, sila po'y mga elected. Elected by God for what? For service. Gaya ng sinasabi sa John chapter 15, verse 16, you have not chosen me, or you have not elected me, but I have chosen you that ye should go. Basahin natin maliwanag. John 15:16, yan na. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Chosen and ordained you. That you should go and bring forth fruit. That is service. Kasi ang pinag-uusapan sa John chapter 15 is fruit bearing, and that is Christian living. Service po yan. Paglilingkod yan. Pagsunod po yan. Ano sabi dyan? That ye and you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Anong klaseng fruit ika? Fruit that remain. Yan ang talagang tunay na bunga. Hindi ho yung off and on o nawawala. Ano ho? Hindi tayo nakakasigurado dyan. Salamat sa inyo. Kayo po yung mga sinasabi ngayon na fruit that remain. Fruit that remain in church membership. In church ministries. Yan ang hinihiling at ang ordain sa atin ng Panginoon na tayo po ay magbunga. So diyan po sa ating text sa 1 Thessalonians chapter 1 sa verse 4, knowing brethren, after sabihin yung verse 3. After sabihin yung verse 3, ang dahilan kung bakit sila ay meron ganung klase ng service sa verse 3, kapag sila ay mga doon hinirang ng Diyos. Knowing brethren your election, or knowing brethren beloved your election of God.
So, at napatunayan naman na yung gospel na yon ay talagang naging epektibo sa kanila kasi kinakitaan sila nung sinasabi sa verse 3. So mga kapatid, ang reason behind ng atin pong pagsilip sa main point na ito, to serve the living and true God is an exclusive privilege, is for us to challenge by this truth. Ma-challenge po tayo. Wala nang pinakamabisang pang-challenge sa isang individual para maglingkod siya sa Diyos na buhay at tunay, kundi yung tignan niya na ang paglilingkod ay pribilehyo. Sa isang bahagi, kung alam mong ito'y pribilehyo, mga kapatid, maglilingkod ka ng merong excitement. Maglilingkod ka ng merong excitement. Naintindihan ba mga kapatid? Kasi ang kalimitang nangyayari, ang paglilingkod para bagang ang Diyos ang nangangailangan na ikaw ay maglingkod sa Kanya. So, hirap na hirap ang pangangaral, hirap na hirap ang ating mga ginagawang paraan ng programa, para lamang mag-participate sa paglilingkod ang mga patiran. Para ka naghihila ng yabat pasalungat, hindi mo talaga mapasama ang ilang mga mananampalataya sa paglilingkod. Para bagang utang na loob mo pa pag sila'y sumama sa paglilingkod. Naintindihan niyo ba? Kung ang laman ng kaunawaan at puso ay pribilehiyo yan, exclusive para sa iyo kung talagang saved ka na at ngayon ikay church member na, ikaw ay chosen to serve Him. Ay ikaw ang mag-o-offer na. Matcha-challenge ka ba? Nakakatuwa, nakaka-bless. With regards to my salvation, ito ay fixed. Hindi na ito dapat alalahanin, hindi ako dapat mangamba dito. Ang aking aatupagin ay kung paano ko mabibigyan ng kaluguran ang sa akin nagligtas. Ang akin ngayong tunay na buhay na Diyos. Diba? With excitement. Yung iba nga, sumusunod, nagmumukmuk, nagmamaktol. Kaya meron sinasabi doon sa Philippians chapter 2, sa verse 13 ba yan? Sabi niyo, do all things without murmuring and disputings. Verse 11 ba yun? 13. Kasi may mga mananampalataya na sumusunod nga pero walang excitement. Sa halip, nagbubulong-bulong, nagrereklamo, nangihimagod. Kasi ang akala niya, sa paglilingkod niya, yun nga, waste of time. Akala niya, paglilingkod sa Diyos, gaya doon sa Malakias chapter 3, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Na maglingkod ka sa hindi, wala rin naman. No. In the sight of God, yan po ay dahilan para sa Diyos upang siya'y maluwalhating ikaw ay kanyang i-extend ang grace, ang favor sa iyong buhay. No? At talagang nagkakaroon ng worth yung buhay natin pag tayo po na-engage sa paglilingkod sa buhay na Diyos. Sa buhay at tunay na Diyos. Nagkakaroon ng saysay. Tandaan nyo, wala tayong kwenta. Nagkaroon lang tayo ng kwenta dahil sa dugo ng Panginoon Kristo. Ang tawag sa atin, purchase with a price. And that is priceless. Pag sinabing priceless, sa context nun, walang kasing halaga. Hindi mo kayang bigyan ng halaga yung dugo ng Panginoon Kristo ipinantubos, ipinambilis sa atin. Kaya tayong nabalutan ng kanyang dugo, ng kanyang kabanalan, ay nagkaroon ng halaga sa kanyang paningin. Pero sa ating sariling pagkatao, still, we are nothing. At sa Kristiyanang pamumuhay, sa buhay sa lupa, nagkakaroon lang tayo ng silbi, nagkakaroon lang tayo ng worth, value in the sight of God kung tayo engage sa paglilingkod sa Kanya. Yamang alam natin ang pinaglilingkod natin ngayon ay tunay at buhay na Diyos. Dapat ma-challenge tayo. Pag may challenge, may excitement, at merong extra effort. May extra effort ang taong may challenge sa kanyang paglilingkod. Extra energy. Bilisan na natin. Meron pa yung extra emotion. Yung emotion dun, yung joy. Kasi isa natin makikita yan. Sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5, makikita natin ang mga Macedonian believers, ang Macedonian church. Sila'y punong-puno ng challenge na kahit sila'y nasa tinatawag na deep poverty and great trials of affliction, meron po silang desire and joy and excitement na sila ay mag-participate. Merong extra effort at energy. Paano natin nakita yon?
Yun nga, sa tindi ng kahirapan ng buhay, nakuha pa nila. Sa tindi ng pagsubok at pag-uusik, nakuha pa nila. Tapos yung leader na si Apostol Pablo, ayaw pong tanggapin yung kanilang help sapagkat unawa ni Pablo na sila ay dapat niyang sila pa ang tulungan dahil sila ay nasa matinding affliction at deep poverty, pero sila pa yung nagpilit kay Pablo na manhik na, please, pakitanggap ng aming help. Sila ay punong-puno ng challenge sa kanilang mga buhay. Mga kapatid. So kung hindi ka na-challenge sa iyong paglilingkod, ayan, madali kang mawala, madali kang manghinawa, madali kang mapagod at bumigay. At ganyan ang ilang mga mananampalataya. Suko na, fed up na sila, naiimot sila sa mga challenge ng mga mensahe ng paglilingkod sa Diyos. Nagkakaintindihan mga kapatid. Kakatuwang marinig na may mga kapatiran mga lumalago at meron na silang mga panata, pledge sa Panginoon na talagang nababaligtad na ang sitwasyon. Dati, pag may pagsubok at may banta, iniiwanan ang Diyos. Pero ngayon, darating pa lang ang banta, mayroon na siyang panata na kahit hiwalayan mo kami, hindi mo na kami pupuknat sa Panginoon. Sana may biyayang patuloy ang Diyos sa ganitong klase ng mga kapatiran. Sapagkat pag tayo nagbitaw ng ganyang klase ng pangako sa Diyos, susubukan tayo ng Diyos. Sister, susubukan tayo ng Diyos. Isang araw ay magyayakag ng hiwalayan. Pag yan ay nakipaghiwalay, sumama ka na lang. Hindi. Kasi naalala ko yung isang kwento Mayroong pamilya, 3 anak, ay maghihiwalay na sila. Ay mga bata pa yung mga anak. Ay ngayon, galit na galit yung tatay. O sige, papagdesisyonin natin yung ating mga anak. Kung kanino sasama yan. Tinawag yung panganay. Sabi niya, kung ikaw panganay, sana ka sasama. Maghihiwalay na kami ng iyong mami. Iyak na iyak yung panganay. Sabi, kay mami po. Okay pa, may 2 pa Tinawag yung pangalawa. Sabi niya, ikaw, saan ka sasama? Sa akin o sa mami mo? Katob na siya. Hindi agad nakapagsalta, pero sumagot din. Sa mami po, naku po, iisa ng pag-asa. Pwede niyang maluko ito kasi bunso, wala pang isip. Tinawag yung bunso. Sabi niya, ikaw, saan ka sasama, anak? Sa akin o sa iyong mami? Siyempre, bunso Sa mami yan. Naku po, sabi nung tatay, mga walang hiya kayo. Siya, sige, magbihis kayo. Sasama tayong lahat sa mami niyo. Ganun ang gagawin mo. Di walang hiwalay. Joke lang yon. Natapos ang puntos ng walang kakwenta-kwenta. So at least meron po tayong nakuha na dapat kung tayo maglilingkod sa buhay na Diyos, at tunay na Diyos, dapat may challenge. Bakit? Sabi ng 1 Corinthians 15:58, not in vain. Our labor in the Lord is not in vain. Kaya dapat ma-challenge tayo. Something will happen. Merong extraordinary favor ang Diyos sooner or later. Dapat mapuno tayo ng challenge. Hindi patay ang pinaglilingkuran natin. Diyos na buhay at tunay. Sabi ng Hebrews 6 verse 10, hindi sa liko upang limutin ang ating mga paglilingkod. Ang ating mga pagme-ministry. Bagamat hindi na talagang una nating habol, pero sadyang ganyan ang Diyos na tunay at buhay ayon sa Bible. Kaya, huwag niyo sasabihin ang paglilingkod para bagang panakaw lang kayo ng oras at bibigay ka para magpakita lang, nasabi lang na kayo nag-participate, kayo naririyan. Hindi, dapat sa Diyos mo yan ipakita na Panginoon, seryoso po ako, talaga naglaan ako ng oras, naglaan ako ng panahon, naglaan ako ng aking mga bagay-bagay para sa paglilingkod sa inyo. Gaya na sinasabi sa Luke chapter 8, sa verses 1-3. Ipinaglingkod nila ang kanilang mga belongings at possessions kasama ang Panginoon Kristo. Nang sa ganon, matuwa ang nagligtas sa atin. Yung buhay at tunay na Diyos. Ang dami pang subpoint dito. Pero time na tayo po'y manalangin. Banal ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po kayo kahit nasa 25 minutes lang halos ang amin pong oras ng meditation, ng salita. Ay meron pong pagkilos ang banal na Espiritu na ma-appreciate namin ang inyong salita, ang inyong challenge, Panginoon. Tunay na hindi walang kabuluhan. Panginoon, napaka-espesyal ng amin pong pribilehiyo. Kami muna ay inyong pinatawad. At
At kami po ay nakabilang sa sinasabing mga converted believers. At kami po ay naging member ng church. At ayon sa liwanag ng salita, meron kayong tinatawag na foreknowledge, Panginoon. With regards to salvation and service, meron kayong foreknowledge, Panginoon. At nakakatuwa na nagkakaroon ng kaganapan sa aming pong mga buhay. Ang mga positibong bagay, Panginoon. Una, sa kaligtasan, at ikalawa ay sa paglilingkod. Salamat po sapagkat majority, 98% halos ng iglesyang ito ay involved sa paglilingkod. Involved, Panginoon, sa pagtanaw ng utang na loob. At nawa nga po, Panginoon, manatili ang inyong mga anak sa matapat na paglilingkod sa inyo. Na laging iingatan ang isip, ang puso, ang motibo. At nawa po'y punong-puno ng challenge with excitement, extra effort, extra energy, and extra emotion na joy sa kanilang mga puso, sa puso ng bawat isa. O banal na Diyos, nararapat at karapat-dapat lamang na paglingkuran kayo ng aming buong buhay at nang habang kami nabubuhay. O banal na Diyos, pagpalain niyo po ang inyong mga anak na lumuluhod dito at doon sa online kung meron man. At kami po inyong gawaran ng inyong patuloy na biyaya upang magawa namin ang inyong kalooban. Panginoon, pasamantala kami po ay magwawakas, inyo nawang igawad muli ang inyong mayamang bendisyon, ang inyong pagpapala at habag, higit sa lahat po ang pag-iingat. Makarating kami o ang mga uuwi safe and sound sa kanilang mga tahanan. At maging ang natitirang mga oras na aming fellowship, Panginoon, i-bless niyo po. Sa inyo lahat ng kapurihan, sumaamin yung basbas. Itong aming dalangin, sa dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless all. Yan, tapos na tayo. Eksakto, alas